Hindi pa man nakababangon ang Cebu mula sa lindol, hinagupit naman ito ngayon ng malakas na bagyong Tino. Cebu, kamusta na? Uy, apat yung bata! Hala! Sa lahat ng mga larawan at video na napanood online sa pananalasa ng bagyong Tino, isa ito sa mga pinakatumatak Musos day natumba mo na anay tawo no kinang nagsiga mga kung paanong parang mga laruang lang inanod ng baha ang mga kotse at container van. Malisod mo siya i-rescue. Sa mga bahayan naman, ang ilang mga residente sa pilitang sinira na ang kanilang kisame para makaakyat sa bubong. Bago sila naabutan ng tumataas na tubig. Sa taas naman ng baha sa barangay Kutkot sa bayan ng Liloan, mga bubong na lang ang matatanaw. Sa gilid ng Mananga River sa Talisay City, paabot na lamig rescue. Wala, naitaw ma. ang lalaking ito tinangay ng baha habang nakatungtong sa bubong. Kuya! Paningkamot, kuya! Ayun. Maya-maya pa, siya'y napatalon. Kuya, dali! Hanggang sa mga oras na ginagawa ang ulat na ito, wala pa ring balita kung siya'y nakaligtas. May mga bata na kung sa ano-anong paraan na inilikas. Sige na, ampi! May inilagay sa ref na itinawid pa sa kable sa pagitan ng mga bubong. Habang nire-rescue, pati mga alagang hayop hindi nakaligtas. Ang asong ito, inanod nung ragasain ng baha ang kinatatayuan nitong yerong bubong. Dogi! Hoy, inyo si Dogi, ay! Ang mga ilog, umapaw ng husto. Nalubog ang mga kalsada, mga kabahayan, pati na mga kabuhayan. Sa marami sa mga video, maririnig ang mga panawagan. Please, town, rescue. Daghan kayo tao sa ubos. Maluoy taon mo. Please. Ang delubyo ni Tino ramdam din sa iba pang mga probinsya sa Visayas. Sa Southern Leyte, kung saan naglandfall din ang bagyo. Maraming bahay ang nasalanta. Mangawa na mo ya. Sa Canlaon City, sa Negros Oriental, ang baha may kasamang naglalakihang mga bato at putik mula sa nag-aalborotong Canlaon Volcano. Umabot din hanggang El Nido sa Palawan ang hagupit ni Tino. Nagngangalit doon ang lakas ng hangin at lakas din ng ulan. Pagkatila ng ulan, nakapanlulumo ang mga naiwan. Ang mga kabahayan sa ibaba ng tulay sa Talisay City sa Cebu, halos mabura na. Hindi malayo sa sinapit ng Tacloban City nung bagyuhin sila ng Super Typhoon Yolanda. Nagdeklara na ng National State of Calamity ang Pilipinas dahil sa nangyari sa Kabisayaan. Sa Negros, hindi bababa sa 44 ang mga namatay. Sa Cebu, mahigit 100 at daan-daan din ang hanggang ngayon nawawala. Sobrang dami nga lang ba talaga ng ulan ang sanhi ng malawakang pagbaha sa Kabisayaan? O bunga rin ng kapabayaan at katiwalian? Sa ika-10 edisyon ng ating Korakot series, yan ang ating iimbestigahan. Nung Biyernes, lumipad ako pa Cebu. Sa eroplano pa lang,
klaro kung bakit malala ang baha. Yan, sinisira kasi yung mga bundok. Hindi na tayo dapat magtaka kung bakit bahang-baha. Narito na po tayo sa Cebu. Puntahan po muna natin yung evacuation center kung saan nagsilikas yung mga tinamaan po ng matinding pagbaha. Yung mga nakapanghihinang larawan online ng mga sasakyan na patong-patong lang na inagos ng baha. Sa subdivision ito nangyari ang Barangay Bakayan sa Cebu City. Ang bata, face to face na sila. Babalik lang. Pero ito, kung masave pa to, walang tubig eh. Mayong buntag po. Pinuntahan ko ang nagsisilbing evacuation site. Nagulat ako sa aking dinatnan doon. Hindi ko in-expect na ito yung aabutan namin dito sa evacuation center na ito sa Barangay Bakayan. Akala ko maraming tao, maraming tent. Ayun pala, hindi lang ito pang evacuation, pang lamay din. Andito yung ilan sa mga namatay. Ang lungkot. Ang gym, para ngayong punerarya. At ang mas nakalulungkot dito, ang mga namatay galing sa iisang pamilya at angkan. Hangyo nila, moingon man gid sila nga, ay so kuya, diri lang ta kuya eh. Diri lang ta. Diri lang ba? Hanggang dito na yung tubig. 10 minutes. Dasmag na sa tubig. Dito na. Tapos mahimo ni makalangoy mo langoy mo. Nahugno na mi nga to. Nilutaw ng balay. Sila ni sakay sila sa balay. Ako ning gigawa Kinuha mo yung misis mo, hinawakan mo. Hinawakan ko, hindi ko na naabot. Pinangga kay ko nila sir. Grabe. Di ko makalimot. Kung kalimutan ng mga bata, sir, hindi mawa, sakit kayo guys sa kundughan. Sakit kayo sir, grabe sod sa napo katuig ng mong uban. Mawa lang silag kalit sa usa lang yun ka. Pila lang ka oras. Grabe, sakit. Sakit yun kayo. Ayon sa Pag-asa, ang ibinagsak na ulan ng Bagyong Tino sa Cebu, 428 millimeters sa loob lang ng 24 oras. Aralan mo ba? Aralan mo! Halos singdami ng ibinagsak ng Bagyong Ondoy sa Rizal at Metro Manila noong 2009. Ito po ay ibinuhos lamang for one whole day. Umapaw ang Kotkot River sa bayan ng Liloan na nagdulot ng malawakang pagbaha. Galing ko pa daw. Wala pa rin kuryente dito. Pati na malinis na supply ng tubig. Ito na nangyari sa bahay. Puro na putik. Sakit. Dito mo sa sin. Kung umangkon tong taas, nagdunol-dunol pa, mingat to. Grabe. Dito nakilala ng aming team si Criza na sugatan at iika-ikang maglakad matapos tangayin ng baha. Hindi raw inasahan ng pamilya ni Criza na ganun kabilis ang pagtaas ng baha sa kanilang barangay. Gigakos ako ang saging. Siya mo ito, gianod-anod ko sa saging, naigo ko sa mangga. Saging ni Saka na sa kong balik. Hantod na abot ko sa gapnon. Dito ko nikat-kat, kaya dili man maunlod ang gapnon. Nikat-kat ko, hantod na ubos ang tubig. Wala, bigyan akong patay nasan ko. Di ko na ko, ginoong maulan eh, pasalo ako. Pinalad man si Criza, pero hindi ang kanyang mister at dalawa nilang mga anak. Nag-iisa na lang siya ngayon. Kasabot.
Wala ko'y pamilya. Wala ko'y ulian. Ang masaklap pa rito, pati ang nanay Calixta ni Criza, inanod din sa baha at hanggang ngayon, hindi pa nakikita. Isa rin sa pinakanakaranas ng matinding puot ni Tino ang Talisay City sa Cebu, kung saan 7 ang namatay. Umapaw ang Mananga River. Inabot ang mga komunidad sa magkabilang pampang nito. Andito na po kami sa tabi ng ilog, sa syudad po ng Talisay dito sa Cebu. Bagamat may mga ilang istruktura na nakatayo pa rin, like mga bahay, wala, halos buong kabahayan dito wasak. Halos na wipe out sila nung baha na umapaw mula sa ilog. Walang bahay na pinalagpas ang baha kung hindi wasak, malaki ang sira. Ang naranasan daw nila sa Bagyong Tino mas malala kesa sa pananalasa ng Bagyong Odette sa Cebu taong 2021. Sa ngayon na audit, di kayo siya masyado. Pero sa ngayon na, grabe. Ang bahay ko, Oh. andyan na. Yan ang bahay ko. Ayan na, wala na. Wala na, wala. Paano kayo ngayon, Tay? Ama, hindi namin alam. Paano mga tao ngayon dito? Walang bahay, walang... Sa evacuation center. May kaon naman. Dito lang kami sa labas, dyan, sa kalsada, nagano lang kami. So walang tulong, walang tabang? Walang Kami sa tiring. Pangulo. Oo. Mabigyan mo kami. Bigyan niyang nabang para makaahon. Makaahon kami ng ano. Wala na kaming bahay mauwian. Ito na lang po natira. Wala na po yan. Binuhat kami yan. Saan po kayo natutulog niyan, kumakain, nagluluto? Nanghihingi po kami doon sa kalsada. Nung audit, ma'am, hindi na ubos yung mga bahay. Ngayon, talagang lugmok yung mga tao dito sa baba. O basta, Pero kinakaya lang namin kasi salamat din kami, safe man kami lang. buhay. Salamat po, ma'am. Yung bumisita kayo, ma'am, malaking tulong na yon sa amin. At least nakita yung sitwasyon ng mga tao dito. Malinaw sa mga residente rito kung bakit sila binaha ng husto kahit pa sa magkabilang pampang ng ilog merong flood control project. Masyado raw itong mababa kumpara sa itinaas ng baha. Malaki dati ang sapa. Malaki ang sapa. Oo. Hanggang dyan. Pero ngayon, binuo ng ito, yung mga na maliit Yung flood lang, control, flood committed. Control, committed lang. Alam nyo ho, ang total daw na nakuhang pondo ng probinsya ng Cebu para sa flood control projects nila ay 26 billion pesos mahigit. Sila po yung pangalawa na may pinakamalaking pondo para sa flood control. Itong flood control ho nila rito, parang buo naman, maliban sa mga crack dito at yung riprap sa kabilang panig, buo. Yun nga lang, masyadong naging mataas yung baha, umapaw. Hanggang dito lang yung flood control, hanggang dun daw po umakyat yung baha. Ayon sa Sumbong sa Pangulo website, may 18 flood control projects sa Mananga River na sinimulan noon pang taong 2022, pinondohan ng 2 billion pesos. Dito sa Talisay, bumaluktot at lumiyad ang flood control project. Ang ilang bahagi gumuho. Ang kontratista ng 12 sa mga proyekto, QM Builders, na ayon sa inilabas na listahan ni Pangulong Marcos, pang-4 daw sa may pinakamaraming flood control project sa bansa. Ang may-ari nito, si Alan Quirante, na minsan ang kwenestyon sa Senado. Yung data is mali eh. Kasi ang totoo, yung 414 projects na nakuha sa QM, totoo lang ha, is only 86 projects. Para alamin kung nagkulang ba ang mga flood control projects sa Mananga River, ininspeksyon ito ng isang pribadong structural engineer, si Engineer Ramon Gitamundok. Dapat saan pataas siya,
Para ito, para same level lang sila. Probably the embedment of the sheet pile is less at saka posible din na yung thickness ng sheet pile is kulang kasi nag-bend siya. It should be designed for the worst scenario. May issue talaga sa design or sa construction or maybe both. Sinubukan naming hingan ng pahayag ang QM Builders pero hindi sila tumugon sa aming mga mensahe. It is not a one project thing. It is supposed to be a system of projects. Let's say, 5 proyekto yan na magtutulungan dapat. Pero kung ang na-implement mo lang ay 1 o 2, pilay yung sistema. Isa pa sa mga pinuputakti ngayon ng paninisi ng mga tiga Cebu, ang itinatayong high-end condominium project na ang disenyo para raw Banawe Rice Terraces. Ito ang Monterrasas de Cebu, proyekto ng inhinyero, entrepreneur at content creator at celebrity din na si Slater Young. Bagamat matagal nang inumpisahan ang proyekto, ngayon lang inanunsyo ng DENR na iimbestigahan nila ito. Hey guys, I spent... Taong 2023, naglabas ng pahayag si Slater Young. We continue to engage even more expert groups and environmental advocates to look over our plans. And our goal here is to listen. Sa nangyari sa Cebu, malakas ang ulan, may mga kabundukan tayo eh. Kung ang bundok ay puno ng mga puno, yung velocity ng tubig kasi masasalo ng puno, then it would trickle down. Pag nawala yung mga puno, sa sobrang bilis ng tubig, wala nang chance na ma-absorb siya ng lupa. Hindi rin naman kasi may iwasan ng development because of the growing population. But you have to strike a balance between development and preservation. Samantala, kaninang madaling araw, nagsimula ng manalasa ang Super Typhoon Uwan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Narito ang ilan sa mga videos na nakuhanan. Hindi na sapat na tayo'y manood lang sa kanilang mga video at litrato. Hindi rin sapat ang awa. Tama na ang mga pampalubag loob na salita gaya ng resilience para sa lahat ng mga binaha pa rin sa kabila ng mga bilyones na ginastos para sa mga dapat sanay proteksyon. Ang dapat daw isigaw ngayon, katarungan. Alangga ko ikaw, Apo. Alangga ko man ikaw la. Ba't ka nagsiman? Maharap ko to eh. Para kay Lola din. Hindi ko na alam, hindi ko naiintindihan kung anong nangyari sa kanya. Baka siguro kayong gagawin namin ng lahat para sa kanya. Wala ka ba talaga nakita, Abner? Wala ka narinig? May gumagala na berbalang dito sa atin. Ang mga nangangambang puso't isip, ginagamit yan ng demonyo para kumapit sa kaluluwa ng tao. Alam mo kung sino yung dapat mong ipagdasal na hindi mo makita? Si Pochong. Kumakain ng patay, may mata ng pusa, may pakpak ng pamuki, lumalakas kapag kabilugan ng buwan. Mag-iingat ka sa masusunod mo sasabihin. You know about the Pochong? Please refrain from talking about Pochong. Do not attract its attention. Father Rex, yan po bang pinakamatinding sanib na naharap ninyo? Hindi ako titigil hanggang hindi ako nakapaningin. Hindi tayo papatay. Kakampi natin ang Diyos. Huwag sumapakita sa akin! Masusunod ang kaluluwa mo, Silvierno! Mapatawad ang Diyos sa lahat ng lumalapit sa kanya!
Jessica Soho at ito ang Gabi ng Lagim. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.